Malamig naman ang tugon ng Kamara sa inihaing panukala ni Senator Amy Marcos na President Rodrigo Duterte Act na siyang magbabawal sa pag-turnover ng ating kababayan sa mga dayuhan nang hindi muna nililitis sa ating korte. Ayon sa isang kongresista, masyadong malakas ang impluwensya ng mga Duterte para magkaroon ng patas na paglilitis. Narito ang ulat ni Milky Regunan. Kahit kumalas na ang Pilipinas sa International Criminal Court noong panahon ng Duterte administration, mayroon pa rin natitirang obligasyon ng bansa sa ilalim ng Rome Statute. Sagot ito ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno sa panukala ni Senator Amy Marcos na ipagbawal ang pag-aresto o agad na pag-turnover ng ating mamamayan sa dayuhang bansa nang hindi nalilitis sa ating korte. Ang bill ni Senator Marcos ay hango sa nangyari sa kanyang kaalyado na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-turn over sa ICC at ngayon ay kasalukuyang nakadetain sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Jokno, mahirap magkaroon ng patas na paglilitis dito sa Pilipinas. Binanggit ni Jokno ang nanatiling impluwensya ng dating Pangulo na pwede maging dahilan para matakot o magdalawang isip na humarap ang mga testigo. Anya, hindi rin dapat kalimutan na maraming na-appoint si Duterte sa judiciary na maaaring makaapekto sa kaso. Narito si Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Come to the conclusion that, and I fully agree with it, that it will be so difficult to have a fair trial in the Philippines of a former president who has still a lot of influence na maaring matakot ang mga testigo, maaring magdalawang isip, maaring a former president who also managed to appoint a lot of members of the judiciary, a former president who really waged a war on drugs that was a very violent war. Kaya para sa akin, we can be assured of a fair trial if it's done in the ICC. The judges there cannot be coerced, intimidated, or otherwise influenced in their decisions. Pati ang mga testigo ay hindi rin matatakot na humarap at sabihin yung kanilang kaalaman. Dagdag pa ni Jokno ang pagkilos ng ICC na ituloy ang paglilitis sa extrajudicial killing sa ilalim ng nagdaang Duterte administration ay malinaw na may seryosong pangamba sa kakayahan ng ating judicial system na magsagawa ng fair trial. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.